Grabe mga ka-idol, ang mga batikos ngayon laban kay Daddy Frankie. Iba't ibang issue ang sumulpot ngayon. Na pinupukol kay Daddy Frankie punto por punto. Una, ipapatulfo. Pangalawa, matigas ang ulo. Pangatlo, ipapakulong. Simula ng pag-viral ng video na isiniwalat ng sikat na angkor na si Karen Davila, hindi ito'y matanggap ng mga nasa posisyon ngayon ng gobyerno na ang kanilang kapabayaan may gumawa na hindi humihingi ng pundo sa kaban ng bayan. Dahil marami tuloy nagtaka na instead sila may budget na binibigyan ng gobyerno, sila pa'y walang ginagawa. Yung mga fake news na yan, kung ano man ang mga alituntunin ng DSWD, kung ano man ang mga programa ang ilulusa nila para sa mamayang Pilipino, dapat gawin. Wag nang kontrahin kung ano man ang mga ginagawa ng mga charity vlogger. Unang-una, kung really mahal, if they really concerned sa mga taong dapat tulungan, nandoon yung malasakit, kagaya sa pagmamalasakit ni Daddy Frankie, sana yung ginagawa ng mga charity vlogger, sinusuportahan na lang po nila ito. Alright? Sila na lang, hindi na po sila na po ang gagabay kung paano maging legal ang kanilang gagawin. Na word na, kasi ang iniiwasan nila, ginagamit lang daw ng mga charity vlogger yung mga taong mahihina, yung mga iniiwasan daw nila na mangyari po iyon. Ganun po. Sana wag naman pong ganung mindset ang i-priority po ninyo. Ang importante, may natulungan. Kasi hindi naman why na nagtitiwala ang mga OFWs, mga sponsors si Daddy Frankie sa kanya dahil nakikita nila yung tunay na malasakit sa kapwa-tao na wala sa DSWD at sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit mo binasabi na walang malasakit ang gobyerno ng Pilipinas? Tingnan nyo naman po mga ka-idol, yung buong Pilipinas, marami dyan ng mga homeless, na walang mga bahay, walang matirhan. Bakit pinapabayaan ng gobyerno, walang malang ginawang hakbang? Dapat mga ganyan sa under po yan ng DSWD. Sila dapat magmonitor dyan, makipag-coordinate sila sa barangay, pero may ginagawa ba sila? Wala. Kung hindi napansin sa social media ang kapabayaan ng DSWD, wala silang ginagawang hakbang. According po sa mga tao po na nakapansin, I agree with you, Daddy Frankie. With the help of God, everything is possible. Mas lalo akong humanga kay Daddy Frankie kaysa sa mga DSWD. Ang taong ganyan ay napakabuti niya. Ang mapagmahal sa mga taong nangangailangan. So it means ang mga tao ngayon walang tiwala sa kasulukuyang administrasyon, lalong-lalo na kung sino ang ilalagay dyan as a head sa mga department, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. According to sabi pa nga ni ba, yan ang tunay na makadiyos kasi may puso na tutulong sa mga mahihirap. Ang DSWD, tutulong lang po yan kapag malapit sa kanila at kilala na mga nagtatrabaho po doon. Pero kapag nakikita ng DSWD na palaboy ka, homeless ka, papaalisin ka, hindi man lang daw tinatanong kung kumain na, kung ano, anong klase ba ang DSWD? Ano ba ang papel ng DSWD ng gobyerno ng Pilipinas?
According pa ni FJ, Batang Quiapo, according to them, isa ito sa the best interview mo, Miss Karen Davila. Saludo ako kay Daddy Frankie sa napakabusilak niyang puso. Ang kanyang, at of course, ang kanyang misis na si Rochelle. Yun po, marami pong nagko-comment po doon mga ka-idol sa mga sa nag-viral na video kung saan nagalit yung DSWD. Dito kay Daddy Frankie. Totoo lang po mga ka-idol. Hindi lang po dyan sa Pampanga ang may problema po sa lipunan. But also in other provinces, marami po yan. Bakit hindi binibigyan ng priority ng gobyerno ng Pilipinas? Kung may magandang problema man lang punto por punto. Kasi ang pinapairan nila ngayon puro impeachment. Yung impeachment ba ni Sara, yung impeachment ba ni Marcos, makakatulong po ba yan sa pangangailangan ng mga mamayang Pilipino? Niluklok kayo dyan as a leader para mas maging maayos pa ang nasimula ng administrasyon dati ng Ninang Duterte. Pero anong ginagawa po ng mga leader ngayon? Laging pamumulitika, napapabayaan ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Sana sa mga nasa gobyerno, ganito ang gawin, tumulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Hindi yung pasikat lang. Pagtulong sa mga nangangailangan, according sa mga manunood. So, ganun po talaga mga ka-idol, na sana naman po, na yung DSWD, nasa gobyerno kayo, nasa papel po ninyo, nasa kapangyarihan po ninyo ang tumulong sa mga taong dapat tulungan. Pero nasaan kayo ngayon? Nasaan kayo? Hindi nyo ba alam ang mga ginagawa po ninyo? Huwag kayong maglunsad ng rules or regulation kung kahit yung sarili ninyo, hindi nyo nasusunod kung anong rules, paalala man o pababala man yun, punto por punto. Huwag yung iisipin na nanloko, kasi hindi kayo sigurado. Sigurado ba kayo na nanloko si Daddy Frankie? Sigurado ba kayo na ginagamit lang ni Daddy Frankie yung mga taong natutulungan niya? Huwag na kayong magtaka kung bakit wala ng what we call this tiwala ang mga OFW sa mga DSWD dahil po din, pinapakita din po ng DSWD naman na hindi sila karapat-dapat pagkatiwalaan. Unang-una, may malasakit ba talaga ang DSWD? May concern ba talaga? Di ba? Kasi kung humingi ka ng tulong ng DSWD, maraming mga hinihingi sa iyo. Siyempre, dito na sila kay Daddy Frankie sa mga iba't ibang charity vlogger. Ora-orada. Kagaya kay Rafi Tulfo. Maraming pumupunta doon kasi yung mga problema nila agad inaaksyonan. As soon as possible. Dahil kang Daddy Frankie din. Kapag sino pumupunta doon, humihingi ng tulong, as soon as possible, binibigay. Hindi humihingi ng barangay agency, birth certificate, valid ID, kung taga-tugulong ka talagang barangay, di ba? Ano ba anong mga dahilan kung bakit kailangan pa yun sa mga taong mahihirap? Kailangan sundin kasi ito ang pamalakad, ito ang yung proseso sa kabulukan ba? Proseso ng kabulastugan? Kahit anong gawing proseso, kung babasin na sa korupsyon ako.
makakalusot ang magnanakaw, gagawa na yung paraan na makapagnakaw. Sa gobyerno, dadalihin kayo dyan sa mga papel-papel na yan. Alright? Ganon lang po dun. Hindi naman ibig sabihin na against ako sa ahensya ng DSWD, pero ito talaga yung napapansin ko, na kulang sila sa aksyon, kulang sila sa malasakit sa mga taong dapat tulungan. Kaya wag nyo nang, si Daddy Frankie, wag nyo nang suwayin kung ano ang kanyang mga naibigay tulong. Kasi ang importante, ito yung lalagay sa iyong isipan na hindi si Daddy Frankie humihingi ng budget sa gobyerno. Gumagawa siya ng paraan para mabigyan at matugunan ang mga taong dapat tulungan. Punto por punto. Ginamit ang channel niya, naging tulay ang channel niya para mapakain man lang ang natulungan niya kahapon, si nanay nasa basurahan. Pero, example lang, DSWD, nakakotse, dadaan lang yan sa nanay, hindi man lang siguro magsabi, Nay, kumain ka na ba? Nay, kumusta ka? Walang ganon siguro. Sana baguhin ng mga plataforma ng gobyerno ang DSWD na agad mayroong agad-agad ora-orada. Kasi yung problema din nasa gobyerno, maraming magnanakaw diyan. Sinasamantala din nila yung kung ano man ang ilulunsad ng gobyerno na pera para diyan, hindi nila na-apply, hindi nila maibigay ng maayos sa mga tao. Dahil inuuna nila ang bulsa nila punto por punto. Ganun lang po dun. So mahirap naman tayo magmarunong kasi ito nga napapansin, hindi lang ako nakapansin ito mga ka-idol. Tayong lahat. However kayo, please comment section below. Ikumpara natin ang DSWD at charity vlogger. Saan sila mabilis nakakahingi ng tulong? Sa DSWD ba or sa charity vlogger? Please comment section below right now. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kaya na ang mga tao sa mga OFW, instead na magbigay sila sa mga DSWD, hindi na sila nagbibigay. Dito lang sila nagbibigay sa charity vlogger. Yun ang pinakamahirap mga ka-idol sa mga nasa gobyerno ngayon. Dahil tutulong sila pero hanggang salita lang. Tutulong pero wala sa gawa. Maraming umahanga kay Daddy Frankie sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagtulong sa ibang tao. Kasi kung hindi siya ang gagawa nito, sinong gagawa? DSWD? Wala namang ginawang DSWD actually. Wala. May nag-iikot ba ng DSWD na kukunin yung mga ng mga homeless people? Wala. Marami na puro mga good comment. Ang ating mababasa during the in-upload ni Karen Davila. Punto por punto. Wala namang problema pala. Bakit ang problema ang DSWD sa mga charity vlogger? Lahat ng mga netizen kumakampi kay Daddy Frankie. Walang may kumakampi sa mga senior sa DSWD. Wala kang makitang not good na nag-comment ang mga commentator na hindi maganda para kay Daddy Frankie. Ang DSWD lang naman nag-isip ng gano'n na pandoloko, ginagamit. Wala naman However, DSWD, gayahin nyo lang kayo yung mga ginagawa ng charity vlogger.
Kung ayaw nyo sa mga charity vlogger, di gawin yung trabaho nila, yung mga strategy nila kung paano tumulong, gawin ninyo. Wag nyo idaan sa mga proseso na yan, kabulastugan na yan. Ha? Kasi halimbawa, kung natulungan na ninyo, nasa ward na yung yung mga tulungan ninyo, yan, dyan na yung process. Pero yung proseso muna bago tulong, kababuyan po yan mga kaidol. Marami mga charity vlogger ang maraming nagmamahal dahil nakikita nila yung malasakit sa kapwa. Marami nagmamahal sa mga charity vlogger actually. Kumpara sa DSWD nga. Dapat nga ang DSWD dapat ang manguna dyan kasi sila ang nasa gobyerno ng Pilipinas. Sila ang in charge dyan sa pagtulong ng mga mahihirap. Tumonitor sa mga taong nasa lansangan na mabigyan ng pagkain, bahay kung atuman. Pero anong ginagawa nila? Wala. Nakaupo lang sa sa upuan. Totoo yun. So ayan mga kaidol, so nakakadismaya man, nakakalungkot man ang pinapakita ng DSWD ng ating mga bayaning Pilipino na tumulong na hindi inuutusan, kusa. Sana mayroon silang mga gagawin nito. May mga gagawin silang na ikakaayos pa. Sa mas makatulong pa. Kasi mas maganda pakinggan kung ang gobyerno, ang charity vlogger magtulungan, magkaisa para tumulong sa mga naghihikahos na mga tao na nasa lansangan ngayon. That is the best. Sana na matugunan ng pansin at mabigyan ng pansin ng gobyerno ng Pilipinas na wag na pairalin ang kaipalan ng pagmumuka, katamaran, hindi mabigyan at hindi what we call this ipagpatuloy ang kanilang kabulastugan at hindi nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa mga illegal na proseso para sa sariling interes. Lagi na sana na nasa isipan nila yung tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Okay, hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Again, this is Kuya SMB. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. At yun po ang ating pinag-uusapan na mga dahilan dahil po simula ng naipalabas sa social media ang interview ni Karen Davila kay Daddy Frankie at mga napapansin nakikita sa social media na maraming natutulungan si Daddy Frankie. Ayan, yung DSWD, nataranta na. Nataranta. Dahil napapahiya sila face to face sa mga taong Pilipino. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na po tayo mga kaidol. God bless. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto per punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. God bless. Mabuhay po tayo.